Yan, ulitin ko lang. Amazing morning, Team Eagles. Okay. So, duplication is very important. Okay? Because this is the name of the game. Parang pag nag-duplicate ka ng susi, di ba? Kung ano yung function nitong susi na to, yun din ang function nitong isa. Pareha sila ng mold. Right? So, sa network marketing, what separates us from other businesses, it's because you can duplicate here. When you say duplicate, that is the layman's term for leverage. Okay? Sa negosyo, meron tinatawag na law of leverage. When you say leverage, it makes life easier. You duplicate. Okay? Napapadali mo napapagaan mo ang trabaho. Okay? So, duplication is very important. Okay? Um, Meron ka bang kilala na magaling mag-direct? Magaling mag-refer? Pero at the end of the day, hindi nakapag-build ng team? 'Di ba may mga gano'n? Yung ang galing niya talaga mag-just for you, ang galing niya mag-give me five, ang galing niya mag-direct, as in super dami. Pero at the end of the day, hindi siya nakakapag-build ng team. You know why? They lack duplication. Okay? Hindi alam niyo po, ang pinakamadaling gawin sa network marketing, sa IMRA Guide in particular, ay magpa-pay in. That's the easiest part, magpa-pay in. Kasi napakaganda ng company natin, walang hihindi. Right? But, ang pinaka-crucial part is duplication. Maaring marami ka ma-refer, but at the end of the day, walang nag-stay, walang na-build, walang na-develop. So, magdadirect ka ulit, magpapapiin ka ulit. It's an endless process if you will not take note of this. So, this is very important, duplication. Okay. Number 1, you need to be a leader. Comment kayo, I am a leader if you are a leader now. Okay? Very important, kailangan mo po maging leader. If you want to be successful in IMROL, you need to go a transition from being a member to a leader. Maybe you'll start as a member, kaka-join mo pa lang, o kaya naman nasa developing stage ka pa lang. 'Di ba? It's okay. But your main goal is to become a leader. Kailangan mong maging leader, hindi lang basta member. There are 3 types of people in this industry. 3 types. Number 1, mga user. Na-experience mo na ba magpa-pay in pero products lang ang habol niya? Na-experience na ba yun? Yung nakapagpa-join ka tapos ang gusto lang niya mag-order ng products? Naalala niyo ba? Nandiyan pa ba kayo? Narinig niyo ba ako? Tama ba? Parang naghang ako Naghang ba ako o carry pa naman? Yan, okay. Nandiyan pa. 'Di ba? Na-experience na. Okay, na-experience. Ang tawag po doon, user. Okay? Sila yung mga nag-avail lang para maka-discount ng package. Tapos, uutusan ka nila magpa-LBC. De, joke lang. May hugot pala. Hindi, okay lang yon mga mentors. Huwag pong magalit sa mga users. Isa kong dear mens, products na gusto at nagbebenta rin. Ayan, dadaanan ko yan. User. Okay? Ibig sabihin ng user, sila yung mga nag-join tapos gumagamit lang ng products. Okay? Huwag kang magalit kasi meron talagang ganun. Bakit huwag kang magalit? Kasi may unilevel ka naman doon. Okay lang yan. Okay? Di ba may tigwa 1% ka sa mga na-avail ng downline mo? Now, ganito. Second type of person sa network marketing, retailers. Ito yung mga nagpo-push ng products, mga pusher. Yung mga magaling magbenta, mga direct sellers, ganyan. Okay? Meron ding sa pie ng mga tao, statistics sa network marketing, meron talaga mga retailers lang. So sila yung mga magagaling magbenta pero hindi sila nagbe-build. Talagang benta lang yung focus nila. Okay? Ang tawag doon retailers or pushers. Yung taga-push ng mga products. Kaya nga meron tayong top direct sellers, 'di ba, na specific for that kasi may mga magagaling talaga magbenta. Okay? So, then again, ito yung natutunan ko, huwag kang magagalit sa mga direct sellers, sa mga retailers, sa mga pushers. Kasi meron talagang ganun lang, hanggang dun lang. Pero, ang ibig ko sabihin, sa organization mo, meron talagang nakafocus lang doon. Okay? Why? Bakit di ka magagalit? Tataas ang level mo doon. Malaki level mo. Kaya okay lang yun. Huwag kang magagalit. You have to understand na hindi pare-parehas ng role ang bawat isa. Okay? Ano yung una? User. Ano yung pangalawa?
Sige, comment muna kayo doon sa unang dalawa na sinabi ko. Tingnan ko kung naaalala nyo. 2 kinds of people. Bago ko sabihin yung pangatlo. Retailer. Ayun. Tinainig ko kasi ito sa isang team kahapon. Pusher talaga din yung naalala nila. User pusher. Parang droga na 'tong mga mentors. Retailer. Okay, retailer or pusher. Okay. Pwede na rin. Okay. Mas madali kasing tandaan ng mga di ba? Okay. Yung last na klase ng tao sa network marketing ay mga network builders. Ano yung mga network builders? Ito yung mga malulupit na mga leaders na magbe-build ng malaking organization or malaking team. Okay? User pa mentor, dialysis patient pero nag-aalok na ako nag-invite. Yes, okay lang yan mentor, no? May transition naman yan. Kaya ako sinabi dito, transition from being a member, user, retailer to becoming a network leader. So, that's okay. Okay. Lahat nag-start sa ganyan. Marami nga dito nag-join dahil gusto lang maka-avail ng products pero ngayon network leader na di ba? Kasi ano yan sa umpisa, iba-iba tayo ng way kung paano tayo na-invite, kung ano yung nagusto natin sa IAM. So iba-iba rin tayo ng unang pagkakaintindi. Pero later on, after mga trainings, eventually, doon ka na makapag-decide ano ka ba talaga. So, user ka ba, pusher ka ba, o network builder ka? Pwede ka naman lahat. Okay? Magaling, syempre dapat user lahat. Iba, syempre kailangan na i-share mo rin ang products ng IAM. And then eventually, you build your network. Ano yung tatlong klase ng tao sa network marketing? Comment po kayo. Tatlong klase ng tao sa network marketing. Ano? Kompleto na yan. Yun. Nakita ko na. Sabi ng mentor yan, so, user, pusher, builder. O, di ba? Yan din yung sagot. Yan din yung sagot ng kapo. Natatawa ako kasi parang iba ng ibang pinag-uusapan, no? user, pusher, builder. O, yan. Para mas madali daw tandaan. User, pusher, builder. Pero yung mahabang format, user, retailer, and then network builder. Pero mas madaling yung tandaan yung user, pusher, builder. Okay. Yan. Okay. Nagigets niyo na. Now, the primary formula is developing your ASK, attitude, skills, and knowledge. Nakuha ko to sa pag-nurse ko. Ngayon inaaral namin, no? ASK, attitude. It's how you look at things. Skills is very important. And then knowledge. Okay? Acquire all of this through training. Don't worry, your mentor will guide you. But you need to give TEC. Ano yung TEC? Time, effort, and commitment. You have to develop your ask and give your tech. Give your TEC. Ano yan? Time, effort, and commitment para magkaroon ng duplication. Mentors, alam niyo po ba, if you will ask me, ano yung klase ng tao na gusto mong i-build mentor? Yung mga nagbibigay ng time. Kasi, time is the most precious asset in this world. Ang pera na babalik, ang oras hindi. If you spend your time with the wrong person, you will be miserable. Parang love lang yan, no? Kunwari, tagal mo naging jowa, 10 taon, only to find out, magbe-break pala kayo. Yeah, may hugot na. Sayang yung oras, di ba? Tama ba? Sayang oras. So, same with the business. If you spend your time with the wrong person na hindi naman nagbibigay ng oras, sayang ang oras mo. Ang oras hindi na nababalik, ang pera nababalik pa. Kaya you have to be keen dun sa mga tao na nagsuspend time with ka. Okay? So, kailangan mo magbigay po ng time. Hindi ko po kailangan ng taong magaling. Ang kailangan ko yung taong may effort, may commitment, at nagbibigay ng time. Time is gold. Time is jade. Time is diamond. Yan, duplication checklist, you must learn within 2 to 3 weeks. I remembered when I started the business, sabi ng mentor Peach Ikay, you only have 2 to 3 weeks para makuha lahat ng knowledge ko. Ganun talaga yung intro niya sa akin. Kaya ako nagkukumahog po
na lahat na sinasabi ng mentor ko, sinusulat ko, nire-record ko, para talaga siyang may pa-press con. Pag nagme-mentoring yon, may press con yon. Kasi yung mga phones namin, yung recorder, nakalagay doon sa malapit sa kanya. Ino-audio record namin lahat ng sinasabi niya. Tapos, may notebook kami, nino-notes namin lahat. Tapos everyday umattend kami ng trainings, everyday umattend kami ng IBP. That's how I learned the business. Why? Because I was given 2 to 3 weeks, actually 2 weeks in particular. I was given 2 weeks only. Kasi fast pace eh. Kung gusto mo matuto gusto mo kumita na malaki, kailangan matuto ka na mabilis. Okay? So, ganyan siya. Minsan kasi akala natin, no, forever nandiyan si mentor, kaya hindi natin binavalue yung mga sinasabi niya. Paano kaya kung itigil ko na to? Wow. Biglang nag-inarte, no? Itigil ko na kaya tong mga habit-habit na to. Mas masarap kaya matulog pagising sa umaga. Pagising sa umaga. I mean, mas masarap kaya mas mahaba ang tulog. Kumpara sa gumising ka ng maaga at mag-mentoring. 'Di ba? Nagigets niyo ba? Hindi, joke lang. Joke lang. So, ibig ko lang sabihin, you value the time of your mentor, lalo na kung ikaw yung binibuild niya ngayon. Kasi kapag nanawa siya sa'yo, magbibuild siya ng iba na mas magbibigay ng oras. At kapag natapos na siya sa'yo, hindi ka na niya babalikan. Wow. Yan. Dami ko nung sinasabi. Daming hanash. Ito po mga mentors, no? Naalala ko, nung nag-start kami, meron kaming ganito. Parang booklet, nakalagay doon, kung i-check mo siya, kasi sobrang OC po ako sa duplication, no? Kailang perfect, no? Pag nagawa mo na, lagyan mo ng check, tapos kung kailan date, physical pa magkasama, pinapapirma mo, mentor, pirmahan mo. May ganun pa. Parang clearance sa school. Alam niyo po yung tama ba yun? Yung bago ka makagraduate, may clearance sa teacher. Ganun po yan, no? Lagay niyo yan. So, ito yung sistema ng duplication. I do it with you. Okay? Gagawin ko sa'yo, ima-manual ko. Parang ganito, training ko kayo. And then, you do it, I watch. I do it, you watch pala muna. So, ito yung ito yung nangyari. Kunwari, si Mentor Jen, direct referral ko siya. So, tinuruan ko siya ng manual. Okay? Ang tawag doon, I do it with you. Tiniraining ko siya ng manual. And then, meron siyang naging direct. Okay? Ang ginawa ko, tinuruan ko ng manual yung direct niya. So, ang tawag doon, I do it, you watch. And then, after 3 times, gagawin yon, then you do it, I watch naman. Ang tawag sa amin nun, sa mga nurses, return demonstration. Yan po ang pinakakinakatakutan namin na exam sa lahat. Why? Kasi yung ginawa ng clinical instructor mo, gagawin mo rin sa harapan niya. Kunwari, yung una naming return demo, hand washing. Yan po kasi yung mga basics sa nursing. Hand washing. Grabe no, may mga ganun-ganun pa kaya yun, may mga sistema kaya yun. Tapos kapag hindi mo nagawa lahat ng steps, baksak ka, uulit ka na naman. So, dito naman, wala naman pong ganun. Wala namang mahigpit, no? You do it, I watch. Panoorin ko na gagawin mo. Then pag sinabi ko, Mentor Jen, very good ka na. You do it with others. Sumayo ka at magpakarami. Ganun po ang tamang proseso ng duplication. I do it to you, I do it with you, then I do it, you watch. I do it to other people, you watch muna. Then, pag nakuha mo na, you do it, I watch naman. And then you do it with others. For example, ng duplication. Sa unang talk, ako muna IBP. Kunwari IBP, ako muna IBP. After that, nakita mo na in IBP ko yung iba. Okay, naka-attend ka ng mga IBP ko. After that, papanoorin na kitang mag-IBP. Pwedeng half muna tayo kung di ka pa confident. Ikaw yung H, ako yung OPE. Tapos pag kaya mo na, ako naman yung H, ikaw naman yung OPE. Kalahati-kalahati muna. And then hanggang sa mabuo mo na. And then hanggang sa pag sinabi ko na, okay, very good na. You do it with others. Ibig sabihin, pasado ka na po. Ano yung mga kailangan matutunan? Manual. Ito kasi yung una tinitraining sa mga downlines. Talk. Kailangan po matuto mag-talk. Utang na loob. Utang na loob mga mentors. Okay. Tatagal ka po. Kung tatagal ka rin matuto mag-talk. Yung 11 years old nga marunong na mag-talk. Ano naman ang kinaibahan natin doon?
Meron namang PowerPoint, meron namang mga nakalagay do'n. Alam niyo ba dati yung talk namin walang kahit ano, papel lang tsaka ballpen, sulat pa baliktad. Mas mahirap yun kasi lahat mental lang 'no. Ito kasi may PowerPoint gaganunin mo lang, ito pala yun. So, kailangan mo po matuto mag-talk. Bakit? Kapag ang negosyo mo hindi dependent sa schedule ng mentor mo, mas mabilis ka. Kunwari, mentor patok naman, hindi siya available, sige reschedule ko na lang. Tapos yung ni-reschedule mo, hindi na nagpakita sa'yo, hindi na nag-comment, hindi na nag-chat. Kasi yung time na yun, yung golden time na yun, na-miss out mo dahil lang hindi ka marunong mag-present. Sayang. 'Di ba? Pero kung marunong ka na, hindi available yung mentor mo, sige ako ng bahala, ako na magdi-discuss. Plus, meron pong mga invites na ayaw nila ibang tao nagdi-discuss sa kanila. Naka-experience na kayo nun? Kunwari kaibigan mo, tapos sabihin mo may mentor na magdi-discuss. Pero confident ka naman na. Tapos sabi niya, friend kasi gusto ko ikaw yung mag-discuss. Sige, no problem. Kung hindi ka naglalaan ng oras na matutunan yung talk, hindi pa talaga ako marunong, sige tsaka lang ako mag-join sa'yo 'pag marunong ka na. May mga kaibigan na gano'n, yung mga ano talaga, yung mga pasaway 'no, 'yan. Closing, very important. Dami mo ngang tinok, wala naman na close deal. Importanteng skills din 'yan. Then mentoring and core meeting. Okay, andar tayo. Empty cup always, yes mentor always. Pag sinabihan ka ni mentor na, "Mentor, ikaw na po ang mag-IBP, tigkalahati tayo." Ano po dapat ang sagot? Comment, 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 comment. Anong sagot? I will wait for the right answer. Pag sinabi ni mentor, "Ikaw na pala ang mag-IBP." Yes, mentor. Yan. Very good children. Pag sinabi ni mentor, "Ikaw na pala mag-host sa IBP." Kinabahan ka bigla. Para sa Mentor Joy. Natatawa kasi ako sa story na yon. Kasi nag-meeting po yung mga magna 90-day burn. Tapos sabi ko, sino kayang pwedeng mag-host? Napindot niya yung raise hand, na hindi pala niya na-raise talaga dapat yung hand niya. Ay ko, ayun, nag-volunteer si Mentor Joy. Thank you, Mentor Joy, for volunteering. Sabi niya, mens. Ayun. Pero nakita naman natin, ang galing mag-host, diba? So, meant to be yun, meant to be. Napindot. Yan. Always yes, mentor. Ano pa? Pag sinabi ni mentor, ikaw na ang share sa product testimony. Ano sagot? No, mentor, kasi hindi pa ako ready. Nako, tatagal ka po. Yung mentor mo magne-next, no ka pala, sige, next na lang ako. Dapat lagi lang yes, kahit di mo na naintindihan kung ano nangyari. Ito yung, para magkaroon ka ng confidence, ha? Ganito. Minsan kasi tayo hindi naniniwala sa sarili natin. Minsan na ibang tao pa ang naniniwala at nakakita ng potential natin. Ito tatandaan mo. Hindi kayo pupush na mentor mo kung feeling niya mapapahiya ka. Hindi kayo pupush ng mentor mo kung feeling niya hindi mo kaya. So the moment na pinush ka ng mentor mo, ibig sabihin naniniwala siya sa'yo na kaya mo. Kaya kailangan maniwala ka rin sa sarili mo. Okay ba yon? Gets na kung bakit ka mag-yes? Tandaan mo yan. Okay? Hindi yan dahil gusto niya na ma-duplicate. Hindi. Pero dahil may tiwala siya sa'yo. Tandaan mo yan. Kaya dapat always say yes, mentor, and empty cup. Okay. Learn the business fast. Schedule invites every day. So, sakto may IBP tayo every day. So, magdala doon. Attend every trainings and meetings. Walang forever with mentor. Hashtag. Be independent ASAP. Ano po ibig sabihin yan? Hindi ibig sabihin na magkukwit sa mentor or ikaw, okay? Walang ganon. Ibig ko sabihin, hindi habang buhay, meron kang mentor na nakatutok sa'yo. Dadating ang time, ang mentor mo, kailangan niya rin mag-build ng ibang team. Ito yung sinasabi ko that you have to seize the moment kung ikaw yung binibuild ng mentor mo. Kasi pag lapse na yung oras mo, meron ding ibang tao na nangangailangan sa kanya, hindi lang ikaw. Okay? So, tandaan mo na walang forever with your mentor. Kaya kailangan you treasure every moment with your mentor, lalo na kung ikaw ang tinututukan niya ngayon. Bakit? Kasi your goal is to be independent. Mga mentors, sa ID natin, ang nakalagay, pangalan mo, nakalagay po ba doon na dependent to the mentor distributor? Grabe haba na ID mo, no? Yung pangalan sa ID.
Ang nakalagay doon talaga, independent distributor. Pero minsan, maraming mga distributors na ganito yung dapat nakalagay sa ID niya. Dependent to the mentor distributor. Dependent to the mentor distributor. Grabe, no? You are called independent distributor for a reason. Kailangan mo maging independent ASAP, as soon as possible. Okay? Yan. Signs of a quality leader. O, dapat, number 1, ma-checklist mo to sa sarili mo. Kung ikaw naman ay ganito na, ma-checklist mo to sa mga tao na i-develop mo as leaders later on. Right attitude and mindset. Right attitude po sa business ay kailangan ikaw ay laging positive. Okay? Hindi sa coronavirus, pero positive ka sa pag-iisip. The way you look at things. It's not what happens to you, it's what you do with what happens to you. Gusto niyo po ng kwento? Kwento, comment kayo, kwento. Yan, para magkwento ako. Ayun, akala ko ayaw nyo eh. Okay, kwento. May isang hari. Nais ko ito kwento na tayo. May isang hari. Tapos meron siyang sidekick, meron siyang assistant. Ang pangalan ng assistant niya si Pedro. Wow, talagang kilalang pangalan niya, no? Si Pedro. Ngayon, ang ano kasi, ang hobby kasi nung hari na yon ay mag-hunting. Alam mo yung mag-hunting ng ng mga animals. Yan. Yan ang mga gusto nila sa kagubatan. So nagpasama siya, sabi niya, Pedro, tara, punta tayo sa kagubatan. Para sa mga may alam na kwento, quiet muna kayo. Yan. Punta tayo sa kagubatan at tayo ay mag-hunting doon. So ginawa nila, syempre maguwat yon, masukal, nagtatanggal sila ng mga damo, 'di ba? Yung mga ganyan, mga talahib. Kaso, kakaganon nung hari, naputol yung kanyang kamay, nadali. Nadali yung kamay niya, naputol. Yung daliri lang, hindi kamay daliri. sabi nung hari, aray, di ba? Sabi niya, naku, naputol. Sabi ni Pedro, hari, it's okay. God is good all the time. All the time, God is good. Yun ang lagi sinasabi. Yun kasi si Pedro, yun talaga yung panata niya sa buhay. God is good all the time. All the time, God is good. So, galit na galit yung hari. Sabi niya, Pedro, ano bang pinagsasabi mo? Naputulan na ako ng daliri. Yan pa sinasabi mo. Diba? Bibigyan kita ng parusa. Ikukulong kita. So, kinulong niya si Pedro. Ngayon, nakakulong na si Pedro. Siyempre, malungkot siya, pero lagi niya sinasabi, God is good all the time God is good. Kahit nasa loob na siya ng selda. Tapos ito naman si Harry, medyo nagtataka naman, parang nababaliw na ata si Pedro. Parang kung ano sinasabi. Until one time, pinuntahan niya, Pedro, dahil yan sa mga pinagsasabi mo sa akin, nakulong ka dyan. Ngayon, ako na lang ang mag-isang pupunta sa gubat. 'Di ba? Pumunta po siya sa gubat at siya ay naghunting ulit. Unfortunately, meron po siyang nakitang mga tribo. Ano yung mga tribo? Yung mga ganun. Yung mga nakabahag. May mga tribo doon na nagsasasayaw. Tapos may kawa. Alam niyo po yung kawa? Yung malaking kawali. Nagpapainit doon. Di ba? Tapos, nandun yung mga tribo, nagsasayaw sila. Until nakita siya nung isang leader ng tribo at sabi, ito, pwede na to, ialay. Pwede na to. Yun pala, gagawin siyang alay. Malay ba nilang hari yun, di ba? Gagawin siyang alay. Di ba wala siya kasama, mag-isa lang siya. Sabi niya, patay, katapusan ko na. Pero meron pa na tayong mga tribo. Kailangan, i-check muna nila bago nila i-offer. So, kinapkapan siya, tinignan lahat, no? Chinek lahat. Nakita po, naputol ang daliri ng hari. Na-imagine nyo ba? Nakita, putol. Sabi ng mga katribo, nako, hindi pwede to. Hindi complete body parts. Wow, nag-English bigla. Hindi kompleto ang katawan nito, may putol. Hindi, right offering para sa ating Panginoon, di ba? Kasi hindi buo, kailangan buo eh. Dapat, guys, ikakailuluto na siya sa kawalalagyan na ng mga gulay. Pero dahil nakita ang kanyang
ang kanyang fingers na may kulang, pinauwi po siya ng mga tribo. So sabi niya, grabe. 'Di ba? Pinuntahan niya agad si Pedro. Sabi niya, Pedro, grabe, totoo pala talaga ang sinabi mo. 'Di ba? God is good all the time. Pumunta ako sa gubat, may nakita akong tribo, muntik na nila akong i-offer sa kanilang Panginoon. Pero nakita nila putol ang aking daliri at sinabi, hindi daw ako good offering, kaya pinauwi ako. Thank you talaga, Pedro. Alam niya po, nagsorry si Hari. Si Hari, no, sabi niya, pasensya ka na, kinulong pa kita. Ang sama na ugali ko. Dapat sinama na lang kita, dapat hindi na lang kita kinulong dyan. Lagi palang tama talaga sinasabi mo. Alam mo, sabi ni Pedro, wag po kayo mag-alala, Amang Hari. God is good all the time God is good. Tataka na naman si Hari. Sabi niya, bakit ba laging ganyan ang mindset mo? 'Di ba, kinulong na nga kita. Dapat galit ka sa akin kasi kinulong kita. Pero alam mo, sabi ni Pedro, alam niyo po, Hari, kapag ako po'y isinama ninyo doon sa inyong paghahunting at hindi ako nakulong, ako po ang i-offer. Bakit? Hindi po kompleto ang daliri ninyo, pero kompleto po ang daliri ko. Kung nagkataon po na tayong dalawa ang magkasama doon, ako po ay nailuto na sa kawa. Kaya God is good all the time. All the time, God is good. Nagets niyo po ba yung story? Minsan sa buhay po natin sa negosyo, mafe-feel mo parang di para sa akin to, mentor parang nahihirapan ako, mentor yung mga friends ko ayaw, mentor nare-reject ako, etc. etc. Right? You may feel down kasi parang feeling mo lahat na ng napagsakluban ka ng langit at lupa. But you have to take note of having a right attitude and mindset. Kasi God is good all the time. All the time God is good. Alam niyo po, na-hit ko yung Holy Land Travel Incentive. Na-test po ang aking attitude nung time na yon. Kasi mag-aasikaso na kami ng visa only to find out na ang passport ko po ay nawawala. Lagi lang naman nandun yun. Pero bakit nawala? Na-misplace ko siguro, makakalimutin po ako. Wala pang Asayberry nun. So, sabi ko, grabe Lord. Ito yung nasaktan talaga ako kasi hindi aabot yung passport ko. Parang kulang ng 2 days. So, pagka-release ng yung passport ko, nasa Holy Land na po sila. Pangarap ko po talaga makapunta ron. Kaso nga lang, yun nga, nawala yung passport ko. Hindi po ako nakasama. Doon naging cash naman yung incentive ko. Pero sobrang lungkot lang. Pero doon na-test, di ba, nagka-training ka, ikaw pa yung nagme-mentor, God is good all the time God is good. Ang hirap po nun i-apply sa panahon na yun. Pero sabi ko, okay lang yan, God is good all the time God is good. Kahit nag-walling na po ako sa, nag-walling na ako sa CR ng Mega Mall after ko mag-apply ng passport at nalaman ko na hindi ako aabot. Umiyak po ako ng todo nun. Pero alam niyo po, nagkasakit ako nun. Kailangan atang i-opera yung yung bagang during those times. So sabi ko, buti na lang hindi po ako naabutan sa ibang bansa. 'Di ba? You have to understand that everything happens for a reason. Kaya dapat karoon ka ng right attitude and mindset. O, number 2, di natitigil sa I am. Question! Ang mga nandito po ba ay magkukwit pa? Kasi requirement po hindi natitigil sa I am. So, kung titigil pa po sa I am, pwede pa pong mag-back out na po ang agay na. Yan ang sign of a great leader, quality leader. Hindi natitigil. Mataas mangarap. O, lahat tayo pinagbuklo dahil tayo mataas mangarap. Okay, very good. Mayroon na pong mga nagsabi na hindi magkukwit ha. Okay, very good. Hindi acne. Alam ko na yan, mentor. Dali-dali lang naman yan. Paulit-ulit lang naman yan. Pag ganyan na po ang iyong attitude, nako, wala na pong mararating. Willing to learn. Ito yung pinaka-importante sa akin. Alam niyo po, I appreciate yung 16 na tao na nandito. Kasi ito yung mga tao na mga willing to learn. Can you tap yourself? Sabi mo, congratulations. Congratulations. Good job. 'Di ba? Kasi hindi po lahat ng tao willing to learn. Okay? Very good. And then, willing to give time, of course, and has a sense of ownership. At masipag mag-invite at mag-training. Okay.
Ito po yung mga signs ng quality leader. Now, my question is, meron ka ba dyan na naka-check lahat? Meron po ba sa inyo na naka-check yan lahat sa'yo? Comment ka, I am. Kung lahat yan, may check sa'yo. Tingnan ko lang kung meron ng nakakuha. Ayun, no? Ay, sa mentors, hindi masasabi ko talaga. Wala atang mentoring na hindi na-attendan yan. I am. Isa pa lang. Quality leader ka na ba? Ayun, si Mentor Teresita, alam ko din yan. Nagpupuyat talaga yan para maka-attend. Mentor Jay, ayan, very good. You have to have that quality first because you cannot build a person that you are not. Okay? Number 1, assess yourself. Am I like this? Kompleto ba ako nito? If not, develop yourself. Kung ano yung kulang, develop pa. Then, secondly, is kung maghahanap ka ng leader na i-develop, ito yung dapat meron sila para ma-consider mo sila as part of your core. Okay? Steps in building a leader. Kanina, ano yung first step? You build yourself as a leader. Second step, you build a leader. Kung leader ka na, congratulations. Your next step is to build. Okay, you cannot earn big in this business without building your own leaders under your organization. Meron ba dito na meron ng leaders under niya? Comment kayo me if you have leaders na ha. You should be 101% duplicated for this phase to take place. Because you cannot build a person that you are not. Importante po mga mentors ang duplication. Okay? So, kailangan na tama ang iyong tinuturo na ASK. Ito po yung mga pwedeng itopic. Do you see yourself na meron ka ng malaking team? Yes or no? Comment kayo yes if you believe. Kasi that's your goal. Dadating ang time, meron ka ng sariling team. Meron ka ng sariling pangalan ng grupo mo. Meron ka ng sariling event. Meron ka ng sariling IBP. Yan yung goal mo. Okay? May sarili ka ng weekly mentoring. May core meeting ka na rin. Dapat nakikita mo ang sarili mo na papunta ron. Now, maraming nagtatanong sa akin, Mentor Ikay, pag nagbe-build po ba ng team, ano po ba yung mga pinag-uusapan? Ano po ba yung tinuturo? Kasi yung iba, clueless sila. Hindi naman po pwede magpatawag ka ng meeting tapos magtitigan lang po kayo. Staring party. Guys, mag-meeting tayo. Titigan lang, no? Walang usap-usap. So ito po, bibigyan ko kayo ng mga lesson plan. Okay? Ito po yung mga pwede mo ituro. Manual, ESBI, Master the Basics, Why I Am Protocol, DISC Personality Test, 7 Types of Distributor. Kung mapapansin nyo, lahat po yan na-cover ko na simula nung nag-start tayo ng Eagles Habit. Actually, tapos na nga ata ako eh. Kaya nag-i-invite na ako ng mga top mentors kasi natapos ko na lahat ng topics. Yung iba dyan, mga 3 beses ko na naulit. Power of ABC rules, setting and reaching goals, you to dreams, alphabetic success, deadly pitfalls, 4 pillars of success, 5 love language. Ito siguro next week, yung 5 love language, ko pa ito na-discuss sa inyo. Next week na lang. Okay? Yan. Nagigets niyo po ba? So, ibig sabihin, mga mentors, marami kang pwedeng ituro sa mga leaders mo. So, dapat marami ka rin beses maka-attend ng mentoring kasi mahirap po ituro kung ikaw mismo hindi mo alam. Right? Tama ba? Ang hirap kaya magturo tapos, ano nga ba yun? Diba? Kailangan ma-master mo muna to. Para ma-master mo to, kailangan paulit-ulit mong pakinggan. Ang good news ko po sa inyo, recorded yung mga trainings ko nasa YouTube, panoorin nyo. Kung na-miss out nyo, panoorin nyo, paulit-ulitin nyo doon. Nandun din ang mga training sa ating FB group. 'Di ba? So, lahat available po eh. Ikaw na lang ang kailangan, yung oras mo, at saka yung effort mo. Right? So, para hindi kayo ma-overwhelm. Ito lang yung mga basic na kailangan mo matutunan sa umpisa. Manual. Number 1, manual. Number 2, why I am worldwide. Tinapik na ni VP yan. Tinapik ko na rin yan. Okay? What is network marketing? It's more of yung ESBI. Natapik ko na rin yan dito eh. What, why, tapos how. Yung mga basic skills, for basic skills, ganyan. So, yun po, yung mga kailangan mo muna matutunan at first what, why, how, manual. Kahit yun muna, doon ka muna mag-focus.
Paulit-ulitin mo lang yun na i-topic. Kasi yan po yung basic eh. You cannot jump dun sa higher. Mahirap po mag-training ng about leadership kung hindi pa naman marunong mag-invite yung downlines mo. So, kailangan matutunan niya muna ang basic. At kailangan mo rin matutunan ng basic, okay? So, makikita nyo, ang dami po, di ba? Yan. So, ano yung first step? Build yourself as a leader. Second step, you build leaders. Third step, multiple leaders means that you are now in the phase of having your own team. So, magkakaroon ka na ng team. Okay? Pag nagkaroon ka po ng team, ang goal mo naman is to keep them. Okay? May it be small or big, the crucial part is keeping the team. You need to remember that there is a phase such as attrition and retention. Naalala ko, thesis ko to nung college. Attrition and retention of nursing students in our school. Yung thesis namin. Okay? Kaya in-apply ko dito. When you say attrition, ito po ang pagbabawas. Retention, yung pagsistay. Okay? Yan yung mga root word. Attrition. There is such phase as attrition and retention sa network marketing. Mapapansin mo, dami mong na-invite, hindi lahat nag-stay, right? Agree na experience. Marami ka napapain pero hindi lahat naging active. Dahil ikaw ay dumaan sa tatawag na attrition. Okay? Hindi kasi nasusukat sa dami ng mare-refer mo, yung paglaki ng grupo mo. Well, meron po yung effect. Of course, the more people, diba, the more entries you send, the more chances of winning. The more pains that you have, the more leaders na pwede mong mabuild, the more na mas may mag-stay sa team mo. But, attrition is very important na maintindihan mo, na pagdadaanan mo. Huwag ka pong mawalan ng loob kapag ikaw ay naka-experience nito or ang team mo. Why? Kasi part of it yan, part of the process yan. Hindi lahat ng tao pare-parehas ng pagkakaintindi. Hindi lahat ng tao kagaya natin mangarap. Hindi lahat ng tao ay, gusto maging successful in life. Ang iba gusto lang maging mediocre. Yung sakto lang, kung ano lang yung meron, yun lang. Right? So, iba-iba ng klase ng tao. 'Di ba? So, kailangan mo maintindihan na pagdadaanan mo to. But, there's a big but. Good news, you can battle attrition with a simple system. Kung gusto mo mabawasan yung attrition mo, ito yung importanteng gawin mo sa team mo. Okay? Sa mabibuild mo. Bonding and training plays a vital role in establishing and sustaining your team and keeping the team. Hindi pwedeng puro business. Hindi naman kayo nagbabanding. Hindi kayo masaya sa presensya ng isa't isa. Burden sa inyo makita yung ka-teammate nyo. Wag ganon. Wag naman ganon. Grabe ka naman. Pag nakita mo siya, sira ng araw mo. Hindi naman ganon na. Wala naman ganon sa atin. So, kailangan nyo pong, hindi lang basta business. Dapat may relationship. Okay, that's the first thing. Now, hindi naman po puro banding. Hindi naman nag-i-invite, hindi naman training, hindi naman nag-IBP. Puro masaya lang. Kailangan there's a strike of balance between the two. Dapat may bonding kayo, may training din kayo at the same time. Di ba? Agree? So, you have to have that. Kasi yan yung pang-keep po ng team. Maraming pwedeng dumating na tao under your organization, but if you don't know how to keep them, mawawala po silang lahat kahit gaano sila karami. Sometimes we need to learn the hard way. Masyado kang dominante sa team mo, mawawalan ka ng downlines. Masyado kang S naman, hindi naman lalaki ang team mo. Masyado ka namang C, isip-isip, analyze, paralyze. Wala namang movement. Masyado ka namang ay happy. Wala ding mangyayari, hindi kayo madadagdagan. Happy lang kayo pero hindi kayo dumadami. Right? So, you have to have a strike of balance in everything. Kaya importante po yung keeping. Actually, sa totoo lang, keeping, importante talaga. Like what I've said earlier, pagpapapayin is the easiest part of network marketing. Easiest part. Nandiyan pa ba kayo? Diyan pa? Okay. Akala ko naghahang eh. Easiest part po ang magpapayin sa negosyo. Ang pinaka-crucial part, mag-keep ng grupo. Agree ba? Para sa mga mentors na nagbibuild na ng malaking organization sa IAM, agree ba kayo dyan?
O kahit nagsisimula ka pa lang, pag hindi mo na-keep yung mga napapiin mo, ayun, nahirapan ka na nun. Okay? So, keeping is very important. Hindi lang siya basta nag-build ka na leader, tas bala na sila sa buhay nila, hindi ganun. You have to keep them. Okay? You as a team leader need to discuss to your team. So, ito yung mga pwede may discuss. Secrets of keeping your team, stages of network marketing, 5-year plan, different kinds of uplines and downlines, yan. Yung mga leadership trainings na by this time kapag nakapag-build ka na talaga, no? Mga leadership na yan. Okay. Dapat may team mentoring weekly. Yan, kagaya ng ginagawa natin. Ikaw sa sarili mong grupo, you can do it without me. Kunwari, for example, sample. Meron tayong Team Eagles weekly habit, right? So you can also do the same for your team. Magpa-meeting ka, lahat na napapayin mo, lahat ng under sa'yo pababa, kahit spillover pa yan. Hi guys, I want us to have a meet and greet via Zoom. I want to know you more. Wow, parang talaga. No? Kasi relationship business nga eh. So magpa-meeting ka ng lahat ng mga downlines mo. And then after that, kilalanin mo sila, isa-isain mo sila. Anong name, background, bakit sila nag-join, etc. Ganyan-ganyan. Yun lang, kahit yun lang yung activity nyo for that week. That's your first week. First mentoring week. Okay lang yun. Magkakilala kayo. Importante po mag-build ng relasyon. Okay? And then, next week naman, so, kung ano yung tinuturo ng Mentor Ika, edi ituro mo sa kanila, baksakan lang yun. Kung ano yung binaksak ko, baksak mo rin. Hindi manual naman yung next topic nyo. Nakikita nyo po ba yung sarili nyo na nagle-lead na sariling team? Comment kayo yes. If you see yourself na leader, na nagle-lead ka ng, may say leader, na nagle-lead ka ng team. Team leader ka na. Yan. Oh, very good. Yes. Importante po yan. Kailangan makita mo yung sarili mo. Na ikaw, sa amin kasi, sa office kasi, ang term namin, may sariling bilog. Ibig sabihin na may sariling bilog. May ma'am kayo, yung kumbaga, ikaw na yung nagpapalaki ng team. Ikaw na yung head. Hindi na yung mentor mo. Ikaw na yung head. You can do it. You can start small. Ito kasi, pang malaki yan to, pang marami yan to. Pero yung core group mo, maganda, meron ka rin. Okay po ba yon? Assignment? Sa lahat po na nandito, may downline ka, isa man yan, 2, 3, i-meeting mo once a week yung mga downlines mo. Kung ano itatopic mo, diniscuss ko na kanina. Kung yung una nyo, build relationship muna kayo, okay lang yun. Okay? Next, core meeting monthly. O, dapat mag-establish ka na ng core. Sino yung core? Ito yung mga tao makakasama mo sa negosyo na panghabang buhay. Okay? Next, bonding monthly. Actually, mahirap po mag-bonding ngayon. Gawa ng pandemic. Naalala nyo ba yung time na nag-bingo tayo? Bingo Bonanza. Ang tawag doon, online bonding. Gusto nyo ba ulit nun? Sino gusto ng bingo? Comment bingo. Ang hirap kasi mag-host ng bingo, nakakaubos ng lakas no? Bingo, ay, wow. O sige, schedule po natin next month, no? Next week. Next week, nanalo ako sa bingo. Okay. Mag-online bingo tayo next week. Yung mga atan lang. Yes, mens, online bingo. Isip tayo ng way. Yun na kasi naisip ko na way na makapag-banding tayo wala pang maisip na iba. So, pwede kayong mag-isip din. You can also do the same for your team. Yung online bingo, sa online lang literal yun. Hindi mo na kailangan bumili ng bingo cards. O, gagawin natin sa next Saturday. Yun lang gagawin natin, activity. Bingo lang. Bingo lang. Baka umabot tayo ng 100 dahil magbibingo tayo, pero pag mentoring, kukunti lang tayo. Naku naman, char. Okay, sige. Yan. Pwede nyo rin gawin yan sa mga sub-teams niyo, yung sa inyo pababa. O, yung first mentoring nyo, first meeting nyo, getting to know each other. Yung second mentoring nyo, bingo. Yun agad, no? Wala talagang inaral, no? How to invite muna kayo, okay? Yung siguro pang-4 nyo, yun. Tsaka na kayo mag-banding. Online tong eats. Hindi ako na mag-tong eats Paano ba yun? Paano yun? Sige, hanap ako ng mga games. Yan, group chat. Pwede kang magkaroon ng sarili mong group chat. Okay? Sa lahat ng sa'yo pababa.
Pero mentors, kung meron kayong main GC sa group chat, wag na naman i-leave yun. I mean, wag naman na mas, ito yung mali, mas active ka pa. No? Mas active ka pa dun sa own group chat mo kumpara dun sa group chat na main. Okay lang magkaroon ka ng group chat, pero wag mong kakalimutan yung pinaka-main group chat ninyo. Kasi you need to be a team player. For you to build your team, you need to be a team player first. 'Di ba? Yun kasi mali. Makikita mo active na active dun sa sarili niyong GC. Pagdating dun sa main GC, ni hi ni ho, wala. Okay. Ang malupit na mute pa. Daming ingay dito. Naka-mute. Naka-ignore. Papaluin ko kayo. Nadyak lang. Wag ganon. Tandaan nyo, ang tatawag na karma chameleon is real. Okay? Kung anong ginagawa mo sa mentor mo, magantay-antay ka lang, mangyayari din sa'yo. Kaya ang pinaka-key dito, maging mabait ka. Pag ikaw ay mabait, yan, maraming blessings na dadating sa'yo. Okay? Ayan, talks and schedule. So, alam niyo naman, daily IBP. I-like niyo yung Team MVP Eagles page natin sa FB. Doon ako magpo-post sa mga schedules. Okay? Yan, recognition of top performers under your team. Oh, I want to commend yung Team Wealth Builders. Kasi solid talaga ito. Nandito ba yung mga wealth builders? Comment naman kayo dyan. Represent. WB, represent. Yung mga team wealth builders, consistent po yan. Ayan sila, Mentor Lay and Mentor Mike. Monthly yan may recognition ng top performers. So very, 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 very good. Okay po yan kasi hindi naman lahat makakapasok sa Team MVP, sa Eagles, 'di ba? At least po yung mga rising stars, yung mga rising leaders nyo, nare-recognize kahit papaano. 'Di ba? So at least nagkakaroon sila. Ganito kasi mindset mo. Kung nasang team ka ngayon, dapat ikaw maging top earner doon. Okay? After nun, is kunwari, wealth builders, kung top 1 ka doon, next mo naman, top 1 ka sa Eagles. Next mo naman, pag top 1 ka na, top 1 ka sa MVP, para sa Mentor Lee, Mentor Mike, no? Top 1 sa Eagles, top 1 din sa MVP. Pagkatapos nun, ito tingnan nyo yung flow pag nag-top 1 ka na sa MVP, alam mo ba, malaki ang chance mo, makapasok ka na sa top ng buong company. Yun yung ultimate goal mo. Yung ultimate goal mo, maging consistent top earner ka ng company. Kasi pag company na po, I am worldwide, ang pinag-uusapan po natin doon, more than 80,000 members. Ilang members ba tayo? Basta ganun kadami. Imaginein mo, sa dami na yon top 20 ka o top 30 ka nitong nakaraan, di ba? So you have to goal that. Kung nasaan ka man ngayon, dapat ikaw yung mag-excel doon. Para angat ka ng angat, pataas ang pataas yung arena mo. Kasi kung doon sa maliit na arena, hindi ka makasabay, hindi ka makapasok, what more doon sa mas malaking arena? Ganun siya. Okay lang po ba na i-goal natin yan, maging top earner? Sino ba dito gusto maging top earner? Comment ka naman. I am a top earner. Mahaba. Para makita ko talaga yung yung mga i-groom natin ng mga next top earners. Kasi mamaya hindi mo pinapangarap eh. Yan, si Raven. Mentor Melissa. Of course, Mentor Lee Mike, top earner na talaga yan. Mentor Ruby. Yan. Mentor, no? May Dominator, si Mentor Felicissimo. Mentor Cindy. Mentor Teresita. Mentor Melanie. Yan, may Kingdom na, nare-represent. I am a top earner. Importante po yan. Bakit? Kasi kapag top earner ka pa, sabihin ko sa inyo, isa ka sa pamimilian. Gusto mo ba yon na isa ka sa pamimilian ng mga magjo-join sa IAM? Ako, maniwala kayo sa akin. Sasabog po ang company natin. Nandito na si Manny Pacquiao, nandito si Mayor Isko, nandito pa si Sir Idol Rafi Tulfo. Ang mga tao sa labas, baliw na sa IAM. Ang nasa isip nila, ano bang meron sa company na yan? Bakit nandyan yung mga bigating ambassadors? Ang gagawin nun, magre-research. What is IAM Worldwide? IAM Worldwide Corporation. Tapos nakapunta sa page, nakita ang pagmumukha mo. Nasaktuhan na ikaw ang naipost. The latest Sapphire Elite Executive of IAM Worldwide, let us congratulate. Mentor Janeline Tibayan. Nakita, parang top earner to, malupit to Malay ba nila sa mga Sapphire? Basta may poster ka doon, alam nila, achiever ka. PNM ka ngayon, hi, I saw you at IAM Worldwide page. I would like to inquire.
Nakita ko kasi one of the achievers ka. Yan. Yan po mga mentors, ang future mo. Isa ka na sa pamimilian. O kaya, nilabas yung top earner, top 20 earner of I Am Worldwide. Let us congratulate. Tapos, ang suggestion ko sa inyo, magpa-picture kayo ng maganda. Bakit? Kasi minsan, ang unang ginagawa ng mga invites, namimili kung sinong pinakamaamong muka. Pinakamukhang mabait. Kaya dapat yung picture mo, hindi matapang yung makeup mo. Kasi kapag mukha ka mataray, hindi ka nila ipipm. Pero pag mukhang ano to, mukhang anghel, ma-PM ko nga daw. Yan po mga sikreto. Kung naniniwala ka magiging top earner ka, eto ang kailangan mong gawin. Preparation is key. Kaya nag-pay ng Jade. Preparation is key. Magpa-picture ka na, maglaan ka ng oras sa magpa-picture ka, kalahating katawan, black or white na top. Maganda kung may konti kang makeup, maayos ang buhok mo, hindi naman yung ganun-ganun ang buhok mo. Okay? Mag-picture ka na kalahati. Kasi, lagi ka pong tatanungin at hihingan, mentor, pengin naman picture mo. So, meron ka na ibibigay. Masanay ka na ganyan po talagang buhay artista. Gusto mo magkakotse? Kailangan mo muna ng driver's license, right? Tama? Gusto mo mag-travel? Kailangan mo muna ng passport. Gusto mo maging top earner? Kailangan mo muna ng picture, pang poster. Isa-isa requirement, guys. Kaya masanay na kayo. Kasi maganda yung poster natin kapag magaganda yung pictures nyo, di ba? Pangit naman kasi yung pangit yung picture nyo. Ibig sabihin, ang pangit naman kung hindi mo best yung itsura mo sa picture. Kunwari, malabo, blurred, ganyan. So, mag-invest ka na sa ganun. Okay ba yon? Yan. Okay. Dami ko sinabi, yun lang yung topic natin. So, ayan mga igas. Thank you so much. I enjoyed this mentoring. And hindi ko na ito papatagalin kasi meron tayong IBP later, 6 p.m. So, centering po tayo every Saturday para sabugan tayo mamaya. Ako ulit mag-IBP. So, invite po kayo. List lang ng invites. So, by the way, meron tayong gagawing pakulo kasi magkakaroon tayo ng Inviter of the Week. Kasi may daily IBP tayo, so dapat merong Inviter of the Week. May pinakamaraming invite for the week. May premyo galing sa akin. Ano pong requirements? Maglilista po ng invites. So sa GC na lang, no? Lista kayo ng mga invites nyo everyday. Tapos, hindi po enough na may lista. Kailangan may pruweba. Okay? Picture, di ba nasuzoom tayo? Nagdi-discuss ako. Picturean mo yung mukha ng invite mo para meron kang proof. Mentor, ito po yung nilista ko. Ito po yung mukha niya. Naka-attend po siya. Okay? Para ma-count. No picture, no proof, no bilang. Okay? Mamaya naman, i-join mo yung isang Zoom account tapos magpanggap kang invite. Huwag mo lokohin na sarili mo. Okay? Anong price man? Secret! Secret muna. So, simulan natin. Nag-start tayo ng Friday. So, awarding natin sa bingo day natin sa Sabado. Kasabay ng awarding. Yung magiging inviter of the week. Cut-off natin Friday. Saturday ulit. Saturday yung awarding, tapos next week ulit. Ganun. Basta weekly. Okay? Yan o. Kontakin niyo yung mga mentors niyo para sa mga sa mga attendance ng mga invites. So, tas bukas, meron tayong special, very, very, very special guest. Huwag po kayong mawawala. Okay? Bukas. Latest car achiever of I Am Worldwide. Hindi ko nasasabihin. Abangan nyo na lang sa poster sa page natin. So, yun lang. Thank you so much mga Eagles. God bless you all. God bless you more. Picture tayo para may remembrance. Labas na po. By the way, let us greet a very happy birthday, Mentor Brenda Lee, all the way from Canada. Happy birthday po. Grabe birthday pero was able to spend time with us sa mentoring. Yan ang makabagong birthday ngayon. Batiin niyo si Mentor Brenda sa sa chat. Okay, game. Picture para may remember. Okay, one. First page. 1, 2, 3. Ay, wait lang nakalabas yung chat. Okay, game. 1, 2, 3. Second page. Smile.
Okay, third page. Okay, thank you so much, Iga. See you later on our IBP, 6 p.m. Thank you. Thank you. Thank you, Mentor Ikay. Bye-bye. God bless everyone. Chup-chup mama. Nag-pray tayo kanina. Okay na yun. Bye-bye. Thank you, Mentor Ikay.